Manuel TV. Bumaba ako ng sasakyan at lumingalinga sa paligid, naramdaman ko ang pagkahilo sa akin sa presensya ni Ringo. Siya ang magiging driver ngayon. Sa kabila ng presensya ng isa pang tauhan ni Daniel na sumabay sa amin, namuo ang pagkabalisa sa aking tiyan. May naramdamang hindi tama. Habang nagsisimula kami sa aming paglalakbay sa mall, hindi ko maiwasang mapansin na hindi inaasahang pasikot-sikot ang aming tinatahak. Sa halip na tumungo sa pamilyar na ruta, ang kotse ay lumiko sa aking lumang kapitbahayan, isang rundown at sketchy na bahagi ng bayan. Ang pagkalito at pag-aalala ay bumalot sa loob ko, at hindi ko na napigilan ang aking pagtatanong. Anong nangyayari? Bakit tayo nandito? Tanong ko, nanginginig ang boses ko na may halong takot at hinala. Bago pa makasagot ang sinuman, marahas na hinampas ang aming sasakyan mula sa gilid, na naging dahilan upang mawalan ito ng kontrol at tumagilid. Ang epekto ay gumulong sa aking sentido, at sa ilang sandali, ang lahat ay naging itim. Nang dahan-dahang bumalik ang kamalayan, napansin ko si Lily sa tabi ko, nalilito at natatakot. Lily, okay ka lang? Agad kong tanong, nababalot ng pag-aalala ang boses ko, habang inabot ko siya para bigyan ng katiyakan. Tumango si Lily, punong-puno ng takot ang mapupungay niyang mata. Magkasama kaming nagpupumiglas na makawala sa tumaob na sasakyan, ngunit sa paglabas namin, napansin ko na pareho si Ringo at ang isa pang lalaking kasama namin ay wala saan man. Nanginginig ang puso ko, at likas kong hinila si Lily palapit, naramdaman ang bigat ng responsibilidad na bumabagabag sa akin. Sa pag-survey sa aming paligid, napagtanto kong nasa isang liblib na lugar kami, napapaligiran ng sira-sira at abandonadong mga storage unit. Ang kapaligiran ay nakapangangilabot, at isang pakiramdam ng pag-iisip ay nakabitin sa hangin. Tumingin sa akin si Lily, nanginginig ang boses. Ate Daisy, saan tayo? Anong nangyayari? Tanong niya, baka sa boses niya ang takot. Hindi ko alam Lily. Manatiling malapit sa akin. Bulong ko, ang sarili kong kawalan ng katiyakan ay gumagapang sa aking kaibuturan. Bigla, sa gilid ng aking mata, nakita ko ang isang pamilyar na figura na lumalabas mula sa mga anino. Iyon ay ang aking ama, isang taong hindi ko inaasahang makakatagpo muli. Nabalot ako ng kakilakilabot, ang mga alaala ng nakaraang pang-aabuso ay muling lumalabas ng may paghihiganti. Hinawakan ko ang kamay ni Lily, instinctively positioning myself in front of her, na parabang pinuprotektahan siya sa sakit at dilim na bumabagabag sa akin. Anong ginagawa mo dito? I demanded, nanginginig ang boses ko na may halong takot at galit. Ngumisi ang aking ama, puno ng mali siya ang kanyang mga mata. Naparito ako upang hanapin ka, aking mahal na anak. Panunuya niya, ang kanyang mga salita ay tumutulo ng kamandag at ang kanyang mga mata ay puno ng mali siya. Nanginginig na may halong takot at galit, inipon ko ang lakas para harapin siya. Anong gusto mo sa akin? Bakit mo ito ginagawa? I demanded, nanginginig ang boses ko. Madilim na tumawa ang aking ama, sarap sa aking paghihirap. Nako, Daisy, palagi kang nabigo. Isang mahina at nakakaawa na batang babae, dumura siya. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Lily, humakbang ako, nanginginig pero determinado ang boses ko. Wala ka ng kapangyarihan sa akin. Hindi ko hahayaang saktan mo kami, deklara ko, may halong pagsuway ang boses ko. Panunuya, itinaas ng tatay ko ang baril, diretsyong itinutok sa akin. Tumulo ang boses niya sa sadistikong sarap habang tinutuya. Tingnan natin kung gaano ka talaga katapang, Daisy. Baka maprotektahan ka ng mahal mong Lily. Nabalot ako ng takot habang nasaksihan ko si Lily, ang inosenteng kapatid kong babae. Nahumakbang pasulong, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi inaasahang tapang. No, Lily, bumalik ka. Napasigaw ako, nabahiran ng desperasyon ang boses ko. Sa mga sandaling iyon, tila nanigas ang oras habang ang puso ko ay kumakabog sa aking dibdib. Hindi ko kinaya ang pag-iisip na isinakripisyo ni Lily ang sarili niya para sa akin. Ngunit bago ko pa siya maabot, isang nakakabinging putok ng baril ang umalangaw sa hangin, na nagwasak sa marupok na ekwilibryo. No! Sumigaw ako, puno ng dalamhati at kawalan ng paniniwala ang boses ko. Nang bumagsak si Lily sa lupa, bumalot sa akin ang isang malalim na kadiliman, at ang mundo ay nawala sa isang bangin ng kawalan ng malay. Sa kabilang banda, si Daniel. Tila lumabo ang lahat sa akin habang inihahatid ni Zayden ang mapangwasak na balita. Kumabog ang aking puso sa aking dibdib, at isang malamig na pangamba ang bumalot sa akin. Si Daisy at Lily ay nasa ospital, at ang isip ko ay tumakbo upang intindihin ang nangyari. Anong ibig mong sabihin nasa ospital sila? Anong nangyari? I demanded, ang aking boses ay may bahid ng desperasyon at galit. Huminga ng malalim si Zayden, sinubukang pakalmahin ang sarili bago sumagot.
May isang ambush, Daniel. Isa sa ating mga tauhan ang natagpuang patay, at si Ringo ay nasa kritikal na kondisyon. Paliwanag ni Zayden. Nagunaw ang mundo ko nang tumama sa akin ang bigat ng mga salitang iyon. Ang takbo ng isip ko, pilit na inaalam ang hindi maintindihan. Hindi na nag-aksaya ng isa pang sandali, sumugod kami ni Zayden sa ospital. Takot at dalamhati ang dumaloy sa aking mga ugat, na natatabunan ng isang walang sawang pangangailangan na makahanap ng mga sagot at matiyak ang kaligtasan ni Daisy at Lily. Pagdating namin sa ospital, mas lalong nadurog ang puso ko nang malaman kong inooperahan si Lily dahil sa tama ng baril. Ang lubos na pag-iisip ng aking inosenteng kapatid na nagtitiis ng gayong sakit ay nagpasigla sa aking galit. Pagkatapos ay sinabi sa akin ng isang nurse na si Daisy ay pina-check out ng isang doktor sa sandaling iyon. Nagpasya akong bisitahin si Ringo, umaasang matuklasan ang katotohanan sa gitna ng kaguluhan. Pagpasok ko sa hospital room ni Ringo, "What the hell happened, Ringo? I want the truth," tanong ko. Si Ringo, nang hina at pilit ang boses, ay nagsimulang magkwento ng mga pangyayari. Ang kanyang mga salita ay tumulo ng kamandag habang ipininta niya si Daisy bilang isang traitor. "She shot us, Daniel. Pareho kaming. Halos hindi ako nakaligtas. Palagi kong alam na may problema siya. Nagtatrabaho siya kay Vladimir." Bago ako mawalan ng malay, narinig kong nag-uusap sila. Sinabihan ni Vladimir si Daisy na patayin si Lily, hinalikan niya ito at pumayag. Ang sabi ni Ringo. Gulong-gulo ang isip ko, sinusubukang i-proseso ang bigat ng mga akusasyon ni Ringo. Kinain ako ng pagdududa at pagtataksil, ngunit bago ko palubos na maunawaan ang sitwasyon, tumunog ang aking telepono. Nakatanggap ako ng isang video, at habang pinapanood ko ito, ang puso ko ay lalong nalugmok sa kawalan ng pag-asa. Makikita sa footage sina Daisy at Lily, at parang hinila ni Daisy si Lily sa harap niya at pinaputukan. Pakiramdam ko ay umiikot ang ulo ko, at bumagsak ang buong mundo ko. Ang pagkalito ay nakipaglaban sa kalungkutan sa aking isipan, na naghiwalay sa akin. Ginamit kanya Daniel. Daisy is a skilled manipulator. Alam niya ang kahinaan mo, ang vulnerability mo. She played you like a puppet, and Lily was just collateral damage. May gusto sana akong sabihin, pero nabulag ka sa kanya at ngayon tignan mo ang nangyari. Si Lily ay lumalaban para sa kanyang buhay. Lagi kong iniisip na siya ang nakahanap sa kanya noong siya ay nagplano ng lahat. Sabi ni Ringo na nagdagdag ng gatong sa galit ko. Umalangaw-ngaw sa aking pandinig ang mga salita ni Ringo, na nag-aapoy ng galit. Nabalot ng galit at uhaw sa paghihiganti ang aking mga iniisip. Ang pag-iisip lamang na maaaring dayain ako ni Daisy, manipulahin ako, at i-orkestra ang gayong karumal-dumal na gawa ay hindi maarok. Pagkatapos, si Zayden, nag-alinlangan at sinabing, "Daniel, dapat may higit pa dito. Hindi natin magagawa ang mga akusasyong ito. Kunin natin kay Daisy na marinig ang side niya," udyok ni Zayden, na puno ng pag-iingat ang mga mata. Lumipat ang aking tingin sa pagitan ni Zayden at Ringo, ako ay nagsalungat at napunit sa pagitan ng bigat ng pagkakanulo, at ang kurap ng pagdududa na ang mga salita ni Zayden ay nag-alab sa loob ko. Ang silid ay nakaramdam ng panghihina, habang ang magkasalungat na damdaming nag-aalay ng digmaan ay sumakit sa aking puso. "Zayden, hindi ako makapaniwala na ipinagtatanggol mo siya pagkatapos ng nakita natin," bulalas ko, may halong frustration ang boses niya. "She shot Lily. How can you even suggest there's more to this?" Napatigil si Zayden, determinado ang ekspresyon nito. "Daniel, kilala natin si Daisy. I don't think she's capable of doing this. Siya ay naging tapat, nagmamalasakit, at nakatuon sa iyo at kay Lily. Hindi natin maaaring i-dismiss iyon batay sa isang video lamang. Dapat may paliwanag, isang dahilan." Nilingon ko si Zayden, nag-aapoy ang mga mata ko sa magkahalong galit at dalamhati. "Zayden, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, paano mo siya ipagtatanggol? Minahal ko siya, nagtiwala, at siya. Daniel, mang-alap pa tayo ng ebidensya. Huwag tayong padalos-dalos sa mga conclusion nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Daisy. Ipaliwanag ang sarili. Malaki ang utang na loob natin sa kanya," sabi ni Zayden. "Boss, kung kaya ko, mangyaring huwag magdamdam, ngunit ikaw ang don ng Italian Mafia. Kailangan mong maghiganti ng maayos kay Daisy." Pinagtaksilan kanya, hindi ko alam kung bakit ipinagtanggol siya ni Zayden, he might be nanlalambot. "Ngunit hindi mo magagawa iyon, boss, halatang itatanggi niya ang lahat at hindi ka mahuhuling naloloko ng 2 beses, boss," sabi ni Ringo sa kanya. Mga salitang puno ng kamandag. "Shut up, Ringo, we need to talk to Daisy first before," sabi ni Zayden. "Okay, I've heard enough. I've made my decision," putol ko kay Zayden. Tumango si Zayden at sumunod sa akin paglabas ko ng kwarto. "Boss, bago ka umalis, if you want revenge, there's only one way. Ibalik mo siya sa tatay niya. Let him deal with her," suhestyon ni Ringo,
Ang kanyang mga salita ay may kasamang masasamang layunin. Tumango ako at lumabas ng kwarto, patungo sa hall para kausapin si Daisy. Sa kabilang banda, si Daisy. Parang bangungot ang lahat nang magising ako sa ospital, ang isip ko ay nababalot ng kalituhan at takot. Tumingin ako sa paligid, naghahanap ng mga sagot, at may lumapit sa akin na doktor. Nabalot ako ng gulat habang tinatanong ko ang kalagayan ni Lily. Sinubukan ng doktor na pakalmahin ako at ipinaalam sa akin na si Lily ay sumasailalim sa operasyon. Ang pag-iisip lamang ng aking nakababatang kapatid na babae sa ganoong kritikal na kalagayan ay pumuno sa akin ng dalamhati. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, tiniyak sa akin ng doktor na pareho kaming ayos ng sanggol, bukod pa sa banayad na concussion. Nakahinga ako ng maluwag sa narinig ko, pinalabas ako ng ospital. Tinanong ko ang isang nurse kung saan ko mahihintay si Lily, at itinuro niya ako sa isang nakatalagang waiting area. Pagkaupo ko, inabot ko ang phone ko, balak kong tawagan si Daniel at i-update siya sa sitwasyon ni Lily. Bago ko pa man madial ang numero niya, bumukas ang pinto, at nadurog ang puso ko nang makita ko ang malamig at malayong ekspresyon ni Daniel. Isang side niya na hindi ko pa nasaksihan noon. Daniel, sabi ko, nanginginig ang boses ko, binasag ang matinding katahimikan na namagitan sa amin. Well, look who we have here. The sweet and innocent Daisy, dumura siya nang may kamandag sa kanyang mga salita. Bumahas sa akin ang pagkalito at sakit habang sinusubukan kong intindihin ang kanyang galit. Daniel, what's wrong? Nagmamakaawa ako, desperado siyang magpaliwanag. How dare you ask me what's wrong? Hinampas niya, puno ng galit ang boses. Daniel, hindi ko alam. Sinimulan kong sabihin, ngunit pinutol niya ako sa isang galit na galit. Shut the hell up, bitch. How dare you use me? How dare you treat me? How dare you shoot the most important people in my life? Humigpit ang pagkakahawak niya sa mga braso ko, at namumugto ang mga mata niya sa galit. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Tumulo ang mga luha ko habang sinusubukan kong ipagtanggol ang sarili ko. Daniel, I would never do anything to hurt you or Lily. Wala akong binaril. Napahikbi ako, nanginginig ang boses ko sa sakit. You can't drop the act. Alam kong ikaw at si Vladimir ang nagplano nito, akusasyon niya, puno ng katiyakan ang boses nito. Sino si Vladimir? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, pakiusap ko, nadudurog ang puso ko sa mga paratang niya. Daisy, alam ko kung ano ang ginawa mo. Ikaw at si Vladimir ang nagplano nito. Dumating ka sa buhay namin, nang akit sa akin, na in love ako sa iyo. Humina ang boses niya, nakakulong ang tingin niya sa akin, puno ng pagtataksil. Daniel, paano mo naisip na gagawin ko ang lahat ng ito? Hinding-hindi ko gagawin. May bumangga sa sasakyan, at saglit akong nawala ng malay. Pagkagising ko, nakita kong nawawala sina Ringo sa front seat. Lumabas kami ni Lily ng kotse, at nandoon ang aking ama, at pinaputukan niya ako, ngunit si Lily, sinubukan kong ipaliwanag, lumabo ang aking paningin. Shut the hell up. Stop fucking lying to me, you fat and ugly whore. I don't know what I ever saw in you. Just look at you. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso, at ako ay naiwan sa pagkabigla, hindi maintindihan kung paano niya nasasabi ang gayong malupit na mga bagay sa akin. Binaril mo si Lily. Nakita kong binaril mo si Lily. How could you do that to a little girl? You should have shot me instead. Sigaw niya, may luhang kumawala sa mga mata niya. Daniel, hindi ko binaril si Lily. Tatay ko yun. Hinding-hindi ko sasaktan si Lily, pakiusap ko, umaasang maiintindihan niya. Pero imbes na pakinggan ako, napalitan ng masamang ngiti ang mukha ni Daniel. Speaking of your father, sabi niya, and that's when I noticed my father entering the room. Bumilis ang tibok ng puso ko, at nilingon ko si Daniel, naghahanap ng mga sagot. Ano ang nangyayari? Bakit niya ginawa ito? Daniel, please, anong nangyayari? Tanong ko, puno ng desperasyon ang boses ko. Daisy, naisip kong bigyan ka ng madaling paraan. Papatayin ko lang sana ikaw kapag sinabi mo sa akin ang totoo, pero dahil pinilit mong magsinungaling, pahihirapan ko ikaw sa paraang sa tingin ko ay nararapat. Ibibigay ka sa iyong ama, deklara niya, ang kanyang mga salita ay nagpapalamig sa akin. Ang takot ay dumaloy sa aking mga ugat habang ang aking ama ay humakbang papalapit, na may suot na nakakatakot na ngiti. Nanginginig ako, alam ko kung ano ang kaya ng tatay ko. Tumalikod na si Daniel na minsang nagpahayag na mahal niya ako, hindi na ako tinitignan sa mata. Dumapos sa mukha ko ang sampal ng tatay ko, na napahiga ako sa sahig. Tumangala ako kay Daniel, tahimik na nakikiusap na makialam siya, upang makita ang katotohanan sa aking mga mata. Ngunit halata ang kanyang kawalang interes habang nagsasalita, kunin mo na lang siya. Daniel, please, I didn't. Sinubukan kong sabihin, ngunit pinatahimik ako ng aking ama ng isa pang hampas.
Marahan niya akong hinila pataas, at nagpumiglas ako laban sa kanya, desperadong sinusubukang kumawala. Hinila ako ng aking ama patungo sa pintuan at sinabing, "Pleasure doing business with you," sabi niya kay Daniel bago niya ako hinila at naglakad na kami palabas. Paglabas namin ng pinto, bumunot ng baril ang tatay ko at itinapat sa likod ko. "Tumigil ka sa pakikibaka, kung hindi, patay ka." "Nakuha mo," mahina niyang sabi kaya ako lang ang nakarinig. Tumango ako, at nagsimulan na kaming maglakad. "Good, ngayon ibigay mo sa akin ang iyong telepono," sabi niya. Buti na lang at nasa akin ang phone ni Lily. Inabot ko sa kanya ang phone, at nagpatuloy kami sa paglalakad. "Maaari ko bang gamitin ang banyo bago tayo umalis?" Ipinapalagay ko na nagmamaneho tayo pauwi, at alam kong hindi ako papayagang lumabas ng kotse, sabi ko, sinusubukang mag-isa. "Fine but no funny business. Alam mo kung ano ang kaya ko," sabi niya. Tumango ako at pumasok sa loob ng restroom. Mabilis kong nilabas ang phone ko, alam kong hindi ako makatawag sa telepono, kaya napagdesisyonan kong magpadala ng mabilisang text. Alam kong iisa lang ang tao sa mundong ito na makakatulong sa akin. Sana hindi siya maniwala sa mga sinasabi tungkol sa akin, at handang tumulong sa akin. Ito lang ang pagkakataon na kailangan namin ng baby ko para mabuhay dito. At dito na po, nagtatapos ang part 11 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.